Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayon sa sikat na tula ni Harry Truman na pinamagatang The Work of Christmas Begins, ang sabi niya, pagkatapos na ang huling ilaw ng Christmas tree at iba pang Christmas lights ay patayin, pagkatapos na ang huling awiting pamasko ay kantahin, matapos na ang lahat ng palamuti ng Pasko ay tanggalin at ibalik sa sisidlan, pagkatapos na ang mga malulutong at bagong perang papel ay naibili na sa mga mall at tindahan, ang gawain ng Pasko ay pasisimulan. The work of Christmas begins. Today, my dear friends, we're celebrating the last day of the Christmas season. At sa huling araw ng Kapaskuhan, ating ipagdiriwang ang kapistahan ng pagbibinyag ni San Juan sa Panginoon natin sa Ilog Jordan. Sa okasyon at pangyayaring ito ng pagbibinyag kay Jesus, buong galak na ipinahayag ng Diyos Ama ang isang katotohanan na bahagi ng ating sinasampalatayanan. At ano po iyon? Nagbukas ang langit, bumaba ang isang kalapati, at isang tinig ang siyang narinig. Ano ang sabi? Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Na kung ating titignan, this, I think, my dear friends, is the apex of God's manifestation in the world. God's epiphany. Why it is the apex? Aba, hindi lamang isa, dalawa, kundi tatlo ang siyang nagpakilala. Hindi ba ito nakalipas na linggo, ipinagdiiwang natin ang Epipanya na kung saan nagparamdam si Jesus, hindi lamang sa piling tao, kundi nagparamdam si Jesus bilang liwanag ng sanlibutan. At ngayon, sa pagbibinyag sa ating Panginoon, the Trinity manifested themselves. Kaya nga po, ang isang tinig ng isang ama, ikaw ang aking anak. Naroon si Jesus, ang Diyos anak. At sa pamamagitan ng simbolo ng kalapati, naroon ang presensya ng banal na Espiritu. This indeed the grand manifestation of the Trinity. Maaring sabihing ganap ang pagpapahayag ng Diyos ng kanilang sarili. Ano po bang ibig sabihin ng mga tinig na narinig mula sa langit? Ang sabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ang tinig na ito ng isang ama ay nagpapasabi na, I have sent you. I have sent you, my son, to the world for something, na kung saan isinusugo ng ama ang kanyang anak. Saan? Para sa mundo, para sa atin. At ito po yung katuparan ng kanyang pangako sa lahat. At ano po ba yung pangakong iyon? Pangako ng kaligtasan, ang tipanan ng kanyang ugnayan sa kanyang sambayanan. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, ito ang siyang dakilang katotohanan ng ating ipinagdiriwang. Sa pagbibinyag sa Panginoon, nagpakilala ang Diyos Ama, nagparamdam ang banal na Espiritu, at ito rin ang siyang simula ng ministeryo ng bugtong na anak. Because in fact, Lord's baptism is the beginning of His public ministry. Ito ang simula ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili. Kaya ngayon, mainam na tanungin, sa pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan, ano po bang mayroong misyon ang anak ng Diyos? Hayaan ninyong tulungan tayo ng ating mga unang pagbasa. Sa unang pagbasa, ayon po mula sa aklat ng Propeta Isaías, ang sabi, ang anak ng Diyos bilang isang lingkod na sumasa kanyang espiritu, anong kanyang misyon? Magpapairal ng katarungan. Yun po ang kanyang unang gampanin. Sapagat ang pagiging lingkod ay aakuin ni Jesus ng kanyang ipahayag, I have come to serve and not to be served. Ang lahat ng kanyang gawain, pananalita o pangangaral ay nakatukoy para saan? Upang ipakilala ang Diyos. Ang lahat ng kanyang sasabihin ay isang paraan upang makilala ng tao ang kanyang Ama. Ito ang inarawan ni Propeta Isaías bilang isang lingkod ng Panginoon. Anong kanyang sabi? Siya daw po ang magpapadilat ng mga bulag. Ang Mesiyas ang magpapalaya sa mga bilanggo.
ang Mesiyas ang siyang maghahatid sa kaluwalhatian. Sa madaling salita, ang lingkod ng Panginoon ay magsisilbing liwanag para sa mga bulag, at ang lingkod ng Panginoon ay magsisilbing kalayaan para sa lahat ng bilanggo at alipin. At ito po ang siyang unang bagay na dapat nating matutuhan. Sa pagbibinyag kay Jesus, ibinibigay ni Jesus ang kanyang sarili, hindi bilang hari, hindi lang bilang isang boss, kundi ibinibigay ang kanyang sarili bilang isang lingkod. Nino? Hindi lamang lingkod bayan, kundi lingkod ng Panginoon. Kaya nga po, hayaan nating tanggapin si Jesus sa ating buhay bilang tagapagpalaya. In many ways, my dear friends, we're also blinded. We're also prisoners. Bilanggo tayo ng ating bisyo, alipin tayo ng ating kasalanan, bulag tayo sa maraming katotohanan na dapat nating isabuhay. Kaya nga po, ang unang biyayang dapat nating hingin sa pagdiriwang ng pagbibinyag kay Jesus, no? Nawa sana tayo rin makaranas ng kanyang kaliwanagan. Nawa tayo rin makaranas ng kanyang pagpapalaya. Kaya yun po yung unang bagay na dapat nating alamin. Ang misyon ni Jesus bilang lingkod. Lingkod ng mga nabubulagan, lingkod ng bawat alipin. Gayun din naman sa ating ikalawang pagbasa, mula po sa aklat na magawa ng mga apostol, ano po yung isinabi? Si Jesucristo ay bilang tagapagkasundo, mediator. Si Jesucristo nasa gitna, taga-abot, tagapagpadala, tagapagsabi. Kaya nga hindi ba kung ating titignan sa ating pananalangin sa liturhiya, ano ang ating sinasabi? We ask this in the name of Jesus Christ our Lord. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Bakit? Sapagkat ang lahat ng ating bawat panalangin, pagsasama-samahin, ilalagay sa paanan ni Jesus, at si Jesus dadali ng ating bawat panalangin patungo sa kanyang Ama. Kaya nga po alam ninyo, ito po yung isang bagay na namimiss ng mga taong hindi nagsisimba. No? Sasabihin ng mga tao, nagdadasal naman ako. Sasabihin ng mga tao, ayoko magsimba dyan. Maraming masama ang ugali. Pero pansinin po ninyo, hindi naman sinabi, titipunin lang yung panalangin ng mga mabubuti. Ang sabi, titipunin ang panalangin ng kapwa masama at mabuti, at ang lahat ng panalangin ito, dadalin sa Diyos, dadalin kay Jesus, at ang bawat panalangin, iaakyat sa paanan ng kanyang Ama sa langit. Kaya nga mantakin po ninyo, yung mga katabi po ninyo, hindi nyo nga po sila malamang masusulyapan sa loob ng isang oras. Pero ganun pa man, hindi man nag-cruise ang inyong mga mata, pero pinagkaisa kayo ng inyong pananalangin. Hindi nyo man kakilala yung katabi, pero yung panalangin niya, kasama dun sa titipuning panalangin, kasama ng panalangin mo. At yun po yung hindi po maunawaan, no, ng mga taong hindi po nasimba, no? Alam nyo, wag po kayong magagalit, no? I think the teacher in me, I always take every opportunity, no, to be always formative. Siguro nga kasi teacher po ako. No, kaninang umaga, no, may lumapit, matanda. Sabi niya, anong oras ang misa? Sabi ko, 9:00 po. Sige. Sabi ko, bakit po? Kasi yung apo ko, natutulog pa. Kinakailangan magsimba, papapirmahan ito. Naku, parang nandito pa yata siya ngayon. Not for anything, no? Sabi ko, tagasan ho ba kayo? Ayoko sabihin kung harap, kanan o kaliwa. Ha? Sabi ko, magkapit bahay lang tayo. Hindi niyo ako kabisadong oras ng misa. At ang kanyang pagtatanong, hindi pa para sa sarili, ha? Para sa apo. Kaya sabi ko, Lola, alam niyo bang ibig sabihin ng eskwelahan kung bakit sila pinagsisimba pag araw ng linggo? Upang sa murang gulang pa lamang makintal na sa kanilang isip at puso ang pagsisimba tungkulin ng bawat Kristiyano. Katabing bahay lang pala namin kayo, hindi niyo po kabisado yung oras ng misa natin. Nakakatakot yun. Totoo po, nakakatakot. Malamang sabihin niyo, si Father naman, simba lang naman yan. Yun na nga po, wala hong bayad yung pagsisimba, ha?
Hindi mo kinakailangan maging sobrang bait at sobrang matalino para maunawaang dapat kang magsimba. At ang nakakatakot doon, tatalon ka lang, tatambling ka lang, simbahan na, ha? Napaisip nga po akong bigla kanina eh. Kaya sabi ko, totoo talagang minsan, hindi naman talaga yung magulang o yung matanda ang magtuturo sa mga bata. Maraming pagkakataon, kahit na yung bata, ang siyang pwedeng maging magulang at guro sa ating mga nakatatanda. Abay, mantakin ninyo, kung hindi pa pala nasimba yung bata dahil sa eskwelahan, hindi maalala ng lola, dapat palang magsimba. Kaya yun po yung ating unang bagay na dapat malaman. Si Jesus, hindi lamang liwanag ng sanlibutan, kundi si Jesus ang tagapag-ugnay para sa atin. Hindi man tayo magkakakilala sa misang ito, pero isang bagay po ay nag-uugnay. Ano iyon? Yung ating pagsamba, yung ating pananalangin. Kaya nga, hindi ko alam kung napapansin ninyo. Sasabihin ko, iyuko natin ang ating mga ulo at tayo ay sama-samang manalangin. At ang pangalan po o ang tawag sa opening prayer, ay hindi naman opening prayer. Ang tawag po, alam niyo kung ano? Collect. Doon pa lamang sa salita, titipunin ang lahat ng panimulang panalangin upang ialay kay Jesus at si Jesus dadalhin sa paanan ng kanyang Ama sa langit. Mantakin ninyo, pinagsasama-sama yung ating panalangin. Yung panalangin mo, yung panalangin niya, panalangin ko, pag-iisahin. Sapagkat si Jesus, tagapamagitan natin. At panghuli, ano nga ba ang pangatlong misyon ni Jesus sa kanyang pagsisimula ng ministeryo? Ayon sa Ebanghelyo, He is the person of the Spirit. This is affirmed by the descent of the dove from the sky. Bumaba ang Espiritu sa larawan ng kalapati upang ipaalala na siya'y binibinyagan na pinupuno ng banal na Espiritu. At ito rin naman din po yung paalala po sa atin. Alam nyo, nung bininyagan tayo, it may be a thing of the past. It may happen more than how many years ago. Pero ano po ba yung dapat nating tandaan? Nung tayo po'y bininyagan, hindi lamang bumaha ng alak o ng pakain. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, alam niyo po ba yung araw ng inyong binyag? Tabi-tabi po ha. Marami po sa ating mga kapatid nating Katoliko, kailan po ba naaalala yung binyag? Pagsasampa ng barko. Totoo. Nalaman ko, yung palang magsisiman, kinakailangan din pala ng baptismal certificate. Yung iba, pag magja-Japan, kasi kasama po sa passport, abay mantakin mo, kahit pala man nagja-Japan ngayon, kinakailangan ng kopya ng kanilang binyag. Kaya siguro po, kung meron man tayong dapat pong matutuhan, lahat ng sinabi ko, kalimutan nyo na, isang bagay yung dapat tandaan. Kailan ba ako naging anak ng Diyos? Kailan ba ako bininyagan? Salamat sa aking mga magulang, yung binyag ko madaling tandaan. Bakit? Eksaktong isang buwan matapos ako pinanganak, bininyagan ako. October 15. Kaya alam niyo, mga minamahal ko mga magulang, babalik ulit tayo sa basic Simpleng pag-alam doon sa records ng anak, nakakalimutan kasi bakit? Nung araw ng binyag, ang inuna, yung reception. Nung araw ng binyag, late yung mga magulang. Kaya ngayon, sa ating pagdiriwang ng pagbibinyag kay Jesus, ito po yung pangatlong mission din natin. Sumasa atin ang Espiritu ng Panginoon. We can only be servants, my dear friends, if we allow the Spirit to empower us. Kaya ngayon ang tanong, ano po bang Espiritu ang siyang naghahari sa atin? Ano po bang biyaya ang siyang namumutawi? Kanina, bago magsimula misa, magkaaway kami ni Kislot ngayon. Totoo. Sabi ko, FO muna tayo friendship over muna tayo. Kwento ko lang, ba't kami friendship over? Meron pong nagbigay sa akin ng pera. Sabi niya, Father, ibili niyo po ng damit, sapatos, laruan sa Kislot.
Pinili ko po, mag-SM ho kami nung isang araw. At kaninang umaga, no, tagang pinapakita niya sa akin, no, suit-suit niya po ngayon yung binili namin. Kutuntuan naman si Kislot. Pero nung pong nakaalis siya, ginulat ko. Diyos ko, kabata-bata. Sabi niya sa akin, PI ka. Nagulat siya, ay Padres, oni. Sabi ko, Kislot, napakabata mo, pero bakit yan na ang namumutawi sa bibig mo? Sabi ko, dapat kapag kaibigan ni Father, dapat kapag palagi nasa simbahan, dapat kapag nagsisimba, hindi dapat nagmumura. Aminin natin, yun naman pagmumura, saan po ba natutuhan ni Kislot yan? Hindi naman lang naman sa labas ng lansangan, kahit minsan sa loob ng tahanan. Kaya nga po ngayong umagang ito, sa pagdiriwang natin ng pagbibinyag sa Panginoon, yun po yung pangatlong bagay na ibinibigay sa atin. Ano po bang espiritong siyang namamayani at naghahari sa ating puso at pamumuhay? Nawa ang biyaya ng ating sariling binyag ang siyang magpaalala sa atin na una, tayo rin ay tagapag-ugnay, hindi lamang ng kapwa sa Diyos, kundi tagapag-ugnay ng bawat isa. Pangalawa, sumasa atin din ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu ng pagiging mga anak ng Diyos. At panghuli, ipinapaalala sa atin, tayo ay lingkod, hindi lamang ng ating bayan, kundi tayo lingkod ng Panginoon sa ating pamayanan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, oo, bukas tapos na ang panahon ng Pasko, pero simula ng mga bunga nito. Oo, maraming taon na nakalipas nang maganap ang ating sariling binyag, pero ito rin ang siyang simula ng pagpapaalala ng biyaya ng binyag na ating natanggap. Nang sa gayon, kagaya ni Jesus, sa ating totoong pamumuhay bilang Katoliko, muli nating marinig na sinasabi sa atin ng Ama, ito ang anak kong pinakamamahal, lubos kitang kinalulugdan. Amen.